Naranasan nyo na ba ang makakita ng isang karumal-dumal at nakapangingilabot na pangyayari sa inyong buhay? Naging saksi sa isang krimen na lubang babagabag sa iyong damdamin at hindi ka patatahimikin, na kahit hanggang ngayon ay patuloy ko pa rin naaalala at hindi mawala-wala sa aking isipan ang nakakagimbal na tagpong iyon. Ipinagpapaon ako na sa inyo na kung kayo ay kumakain, ay mas mainam na tapusin nyo na lang muna at ipagpaliban ang pakikinig. At kung kayo madidirihin at mahina ang puso, ay mangyaring huwag nyo na lamang itong pakinggan. Naganap ito nung ako'y bata pa lamang. Hindi ko may kakaila at aaminin ko na namulat ako sa kahirapan. Kung kaya naman musmus pa lamang ay laman na ako ng lansangan, hindi upang maglaro, kundi upang magtrabaho at humanap ng ikabubuhay. Nag-iikawas talaga kami noon sa buhay. Maliit pa lamang kami nang maulila sa tatay. Maaga itong kinain ng lupa dahil na rin sa sarili niyang kagagawan. Abusado kasi sa katawan. Wala nang halos makain ay nuuna pa rin ang pag-inom ng alak. Sagad sa buto ang bisyo nito. Kaya nang magkasakit ay hindi na naagapan dahil malala na ang naging pinsala ng alak sa kanyang katawan. At ito na rin mismo ang naging sanhi ng kanyang ikinamatay. Nakapag-aral din naman ako, pero mas marami akong araw na inilalagi sa lansangan kaysa sa aming paaralan. Pumapasa lang ako dahil sa awa ng aming guro. Walang araw na ginawa ang Diyos na hindi mo ako makikita sa mga kalsada at pasilyo sa amin at sa katabing mga lugar dahil sa pangangalakal para mabuhay. Pangalawa ako sa aming magkakapatid, pero namatay ang panganay namin, kung kaya ako nang tumatayong tatay sa amin. Ako nang tumutulong sa nanay namin dahil hindi naman sapat ang kinikita nito sa paglalabada. Isang araw ng padapit hapon na, habang abala akong nangangalakal sa nakatumpok na basura at kinakalkal iyon, ay bigla na lang akong nakarinig ng isang malakas na sigaw. Tinig iyon ng isang babae. At dahil sa lakas ng boses niya, kung kaya natawag ang aking atensyon at napatingin sa direksyon kung saan nagmulang malakas na pagsigaw na iyon. At kitang-kita ko kung papaano sumalpok ang sinasakyan nilang motor sa kasalubong nilang truck. Napakabilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap ay nagkalat na agad sa kalsada ang nagkapira-pirasong parte ng motorsiklo. At nasaksiyan ko kung paano nagtalsikan ng mga iyon. Ngunit nakakagimbal ang sunod na tumambad sa aking mga mata. Pagkat hindi lamang ang sinasakyan nilang motor ang nadurog, pati silang dalawa na sa tansya ko ay mag-asawa. Kumailalim kasi sila sa malaking sasakyan na iyon na nakabanggaan nila. Putol ang katawan ng lalaki at nagkabali-bali ang kanyang mga kamay at paa. At dahil nga sa humiwalay ang kanyang itaas na katawan, kung kaya naman nagkalat ang mga bituka at ibang laman loob niya. Naramdaman kong nangapal ang aking mukha, pero hindi ko magawang maialis ang aking paningin doon. At para bang sabik pa akong malaman kung anong malagim na sinapit ng mag-asawa. Kapansin-pansin din ang mga piraso ng laman na dumikit sa gulong ng malaking truck na iyon. Nagkalat din ang dugo na nag-iwan pa nga ng marka yung gulong ng truck na kulay pula dahil sa mga dugo nila. Pero kung matindi ang sinapit ng lalaki, ay mas matindi pa pala yung nangyari sa babae. Dahil bukod sa nagkabali-bali ang mga kamay at paa nito at nawasak ang katawan, ay nadurog pati ang ulo nito, kaya nagkalat ang kanyang utak. At
may mga kabahagi pang nakasabit doon sa gulong. Dahil sa aking nakita, ay naramdaman ko nagsimula ng magtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Ilang sandali pa ay nagsimula ng magdatingan at dumami ang mga taong nais makiusyoso. Makalipas pang ilang minuto ay makikita na rin ang presensya ng mga pulis. Maraming mga tao ang may hawak na kanilang mga cellphone at kinukuha ng video ang kalunos-lunos na sinapit ng mag-asawa habang ako ay naroon lang at tahimik na nakatayo. Pinagmamasdan ko ang lahat ng nangyayari. Nakatitig ako sa naiwang mukha ng babae na ang isang mata ay lumuwag at nasa tabi lang nito habang yung isa ay nakadila at tila ba nakatitig din sa akin. Ano kayang nararamdaman nila nang sumalpok ang kanilang sasakyan sa truck? Naisip ko. Ano kaya naglalaro sa kanilang isipan ng mga sandali na napasigaw yung babae at babangga na sila? Biglang nagkaroon ng napakaraming katanungan sa isipan ko tungkol sa buhay. Maya-maya, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin na tila ba humaplos sa aking braso. Kung kaya nagpalingalinga ako at natigilan sa aking pagmumuni-muni. At nanlaki ang aking mga mata nang makita ko sa mga taong nag-uumpukan yung babae na nakatayong kasama nila. At tila ba pinagmamasdan niyang sarili na katawan. Nakatayo lang ito ng tuwid pero baka sa kanyang mukha ang lungkot. At di nagtagal ay napansin ko lumuha yung babae. Nakaguluhan ako ng mga sandaling iyon dahil parang hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Nakaramdam din ako bigla na lungkot para doon sa babae. Naisip ko na lang na marahil ay hindi pa niya matanggap ang nangyari sa kanilang mag-asawa. Nang igala ko pang aking paningin, sa kabilang panig ng mga nag-uumpukang tao ay naroon naman ang lalaki. Pero hindi siya sa kanyang katawan nakatingin, kundi sa kanyang asawa. At tila ba awang-awa siya dito. At sa mukha ng lalaki ay mababakas ang parabang matinding pagsisisi. Marahil ay sinisisi niyang kanyang sarili dahil sa nangyari. Maya-maya ay nangibabaw ang tinig ng isang pulis at tinatanong kung nasaan yung driver ng truck. Kaya nagpalingalinga din ako at tinitingnan kung may lalapit doon sa pulis at lalabas mula sa kapulungan ng mga taong naroon. At napatingin akong muli doon sa truck. At noon ko pa lamang napansin na pamilyar sa akin yung malaking sasakyan na iyon. Dahil minsan ko nang nakausap ang driver nito. Truck yun ng basura nang umaakot doon malapit sa amin. Minsan na akong sinita nito noon dahil sa pamamasura ko. Hindi maganda ang ugali nito at may kayabangan. Narinig kong muli ang boses ng pulis na nagtatanong. Hinahanap pa rin niya yung driver. Pero walang lumalapit. Kaya iginala ko ang aking paningin at sinubukang hanapin yung driver. Dahil namumukhang ko ito. At nagulat ako nang mapansin ko ang isang lalaking dahan-dahang naglalakad at papunta sa aking direksyon. Yung driver sa loob-loob ko. Pero tinitigan ako nito ng masama, sabay senyas na wag akong maingay. At nang kanya akong dinikitan, ay inabutan ako nito ng 100 at binalaan. Naramdaman kong nangatog ang tuhod ko nang marinig ang kanyang mga sinabi na pagbabanta. Sa takot ko, ay wala na akong nagawa kundi ang abutin ng pera iniabot niya. Tinanggap ko na lang iyon kahit labag sa aking kalooban. Naisip ko kasi baka pag hindi ko yun tinanggap ay kung ano pa ang gawin niya sa akin ng mga oras na iyon. At baka totohanin nga niya yung banta niya sa amin ng pamilya ko. Bata pa lamang ako noon. Kung kaya madaling matakot
at limitado pa mag-isip. Huli ko na naisip na papaano naman niya malalaman ang tinitira namin. Pero siguro nga ay naunahan lang ako ng takot. Umuwi ako sa amin noon na matamlay. Bagsak ang aking balikat, bunga ng mga nangyari. Una, ay hindi mawala sa aking isipan yung nasaksihan kong malagim na nangyari doon sa mag-asawa. At ikalawa, ay yung tungkol doon sa driver ng truck. Pagdating ni nanay, ay kaagad niya akong tinanong kung may sakit ba raw ako. Napansin daw niya na wala kasi akong imik. Tinanong niya rin ako kung mayroon ba raw akong problema at wag nang mahiyang magsabi sa kanya. Kahit kasi mahirap ang buhay namin, ay masayain at magiliw ako. Kapag dumarating si nanay, ay binabati ko kaagad ito at kinukumusta. Masaya ako kapag nakikita ko natitipon kami ng nanay at mga kapatid ko sa bahay. At para hindi mag-alala si nanay, ay dinaan ko na lang sa biro yung sagot ko sa kanyang tanong. Sinabi ko na kung problema lang ang pag-uusapan ay marami ako niyan, at natawa siya sa akin. Sabay seryoso niya akong pinagmasdan. Sinabi niya sa akin na ingatan ko ang aking kalusugan at muli niyang ipinaalaala ang nangyari kay kuya doon sa panganay namin. Muli rin siya nagpaalala sa akin tungkol sa kabutihan. Lagi niyang ginagawa iyon. Hindi siya nakakalimot na paalalahanan kami pagkakapatid na gawin namin lagi kung anong tama. Dahil salat man daw kami sa karangyaan ay itong siya naming yaman. Ito ang maaari namin maipagmalaki. Kaya tinamaan ako dahil sa sinabing iyon ni nanay. Dahil naalala kong muli yung nangyari. Hindi ko ginawa kung ano yung tama. Nagpadala ako sa takot at hindi nanindigan nung araw na yon. Nung mga madaling araw, habang natutulog na kaming lahat, ay bigla na lamang akong nagising. Nang maramdaman kong parang may humila sa kumot na nakatapon sa katawan ko. At bigla na lang kumalabog nang mahulog mula sa sira-sira naming aparador yung mga kahon ng sapatos na pinaglalagyan ng mga luma naming larawan. Kaya napilitan akong bumangon upang ayusin ang mga iyon at ibalik sa dati nitong kinalalagyan. Habang pinupulot kong isa-isa ang mga nagkalat na larawan at ibinabalik sa karton na lalagyan nito, ay nakita kong larawan ni nanay at tatay. Kuha iyon nung sila ay magkasintahan pa lamang. Kwento sa amin ni nanay noon, kuha iyon sa Luneta nang minsang mamasyal sila ni tatay. Habang pinagmamasdan ko yung mabuti, ay bigla na lang umihip ang napakalamig na simoy ng hangin. Kung kaya napalingon ako. Pagtingin ko sa malit naming bintana, ay nakasara naman iyon. Nang ibalik ko ang aking atensyon sa larawan, ay laking gulat ko nang unti-unting nabalot yun ng dugo na para ba bumubukal iyon mula sa gitna ng larawang iyon. Kaya binitiwan ko yung bigla. Bigla ako nang ilabot at nagmamadaling bumalik sa higaan naming magkakapatid. Hinablot ko ang kumot at itinalukbong sa akin. Nakiramdam ako at patuloy na ikinagala ang aking paningin. Madilim noon sa aming silid. Pero may kaunting liwanag na nagmumula sa poste ng ilaw sa kalsada sa labas ng bahay namin na nasa tapat mismo ng pinakakwarto naming magkakapatid. At kitang-kita ko ang mga mala-anino na nasa sulok. Nasabi kong para iyong anino dahil sa kulay itim lamang lahat iyon. Pero anyo iyon at figura talaga ng dalawang tao na para bang parehong nakatalukbong. Sa pagkatakot ko ay tumagilid na lamang ako at tinalikuran yung bahagi na iyon ng aming silid kung saan naroon yung mga nasabing figura na iyon. At pilit kong isiniksik ang aking sarili sa aking mga kapatid. Kinaumagahan ay nagising ako nang magpaalam na sa akin si nanay. Aalis na raw siya
pagkat marami nakahilera na magpapalabada sa kanya. Tanghali na. Hindi iyon ang karaniwang kong gising. Muli kong naalala yung nakita ko noong madaling araw. Bigla akong kinilabutan. Matapos kong maasikaso ang aking mga kapatid at sila'y bilinan, ay lumabas na rin ako para mangalakal. Pagdating ko sa may kalsada, ay usap-usapan ang tungkol sa nangyaring aksidente sa mag-asawa dun sa umpukan. Palagi naroon ng mga ito, mga walang inatupag sa araw-araw, kundi magkwentuhan ng magkwentuhan. Wala na yatang katapusang chismisan. Sila ang tinagurian sa aming lugar ng mga reporter ng bayan. Dahil sa kanila, una ka sa balita. Yun nga lang, ang mga balita nila ay hindi mo mapanghahawakan at hindi rin dapat na paniwalaan. Dahil kung hindi kulang, madalas ay sobra naman. Dahil sa marami ng dagdag. Habang naglalakad, ay muling sumagi sa isipan ko yung mga nangyari. Naranasan ko sa unang pagkakataon yung ganon sa bahay namin. Kaya sigurado ako may kaugnayan iyon dun sa malagim na nangyari sa mag-asawa. Dahil nung namang hindi ko pa nasaksihan ang malagim na trahedyang iyon, ay wala naman akong nararanasang ganon. At naalala ko rin ang paalala sa akin ni nanay na laging gumawa ng tama. Kaya naisip ko, hindi kaya nagpaparamdam sila sa akin at nais nilang ituro ko yung driver upang mabigyan ng hustisya ang kanilang pagkamatay. Pero nagdalawang isip pa rin ako dahil naalala ko rin yung ginawang pagbabanta sa akin nung lalaki. Paano na lang kung may mangyari sa amin ng mga kapatid ko at ni nanay. Kaya isinantabi ko na muna ang ukol sa bagay na yon. Pero hindi nila ako pinatahimik. Sila nga ang gumagambala sa akin. Marami silang ginawang pagpaparamdam at pagpapakita. Sa bawat gabi, halos ayaw nila akong patulugin. Kahit kasi sa aking pagtulog, ay nagpapakita sila sa aking panaginip na sa palagay ko nga ay hindi lang yung basta maituturing na panaginip, kundi isa na yung bangungot. May mga pagkakataon pang paulit-ulit na ipinapakita sa akin yung kalunos-lunos na sinapit nila. Kung minsan naman ay kami ni nanay nakasakay sa motor at kami ang nakahandusay sa kalsada na para bang sinasabi na kung sa amin kaya nangyari ang malagim na trahedyang iyon. Dahil dito ay napilitan na akong magsabi kay nanay. Ipinagtapat ko na naroon ako ng mangyari ang aksidente at dinala ko yung driver. Sinabi ko rin sa kanya na pinagbantaan ako nito. Pero desidido na ako isumbong ito sa pulis. At dahil sa ginawa kong pagpapasya, ay hinangaan naman ako ni nanay. At sinabing huwag ko silang alalahanin pagkat sigurado daw siyang hindi kami pababayaan ng Diyos laban sa mga masasamang tao tulad ng lalaki nakasagasa sa mag-asawa at para matahimik na rin daw ang mga ito. Kaya ganun nga ang aming ginawa. Sinamahan ako ni nanay sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Nagpasalamat naman sa amin ni nanay yung mga pulis dahil sa ayaw umano makipagtulungan ng may-ari ng kumpanya at sinasabing wala silang impormasyon kahit yung mga pangunahing pagkakakilanlan nito. Kahit nga itsura ay hindi nila maibigay dahil umextra lang daw ito nung araw na yon. Pero balita ng mga pulis, base na rin sa mga alingas-ngas na kanilang naririnig, mataas na politiko talaga ang tunay na nagmamay-ari ng mga truck na humakot ng basura. At kamag-anak nito yung driver na nakasagasa at nakapatay sa mag-asawa. Tinawagan ng mga pulis yung mga kamag-anak ng biktima at nang dumating sa presinto ay hindi matapos-tapos ang kanilang pagpapasalamat sa amin ni nanay. May sinasabi din pala talaga sa buhay ang mga ito. Kaya pala magara yung motorsiklo ng mag-asawa, big bike. At desidido ang mga itong makulong yung driver
at papanagutin din lahat ng tumutulong sa pagtatago nito. Nakanda rin silang kasuhan at banggain kahit na yung politiko. Hinala kasi nila ay maraming kakulangan pagdating sa papeles ang kumpanya kung kaya umiiwas. Duda rin nila ay marami itong ginagawang paglabag sa kanilang pag-ooperate. Kaya inilarawan ko sa kanila yung itsura ng driver. Lahat ng mga nakalap kong impormasyon tungkol dito sa paglilibot-libot ko sa aking pangangalakal ay sinabi ko na rin sa mga pulis. Binanggit din sa kanila ni nanay yung ginawang pagbabanta sa amin ng driver. Mabilis na lumipas ang mga araw. Halos 2 taon na kaagad ang nakalipas. Nang isang araw ay mayroong pumarada na isang magarang sasakyan sa tapat ng aming iskinita. Yung magulang pala ng babae na naaksidente. Dinalaw nila kami at malugod nilang ibinalita na nanalo sila sa kaso. At iyon daw ay dahil sa tulong namin mag-ina. At bilang pagtanaw nila ng utang na loob sa amin ni nanay, ipinasok nila kami sa pag-aari nilang kumpanya hanggang sa makapagtapos ako at ang aking mga kapatid. Sila rin ang nagpadala sa akin sa ibang bansa, kung kaya ngayon ay maaluan na ang aming pamumuhay. Tama si nanay, na kapag ginawa mo kung ano ang tama sa araw-araw, ay siguradong aani ka rin ng kabutihan. Ginagantimpalaan ang bawat mabuti nating ginagawa. Isa rin po akong OFW. Simula po nang mapakinggan ko ang inyong mga kwento, ay naging libangan ko na po ito tuwing pagkatapos ko magtrabaho. At ako po ay naengganyo na ibahagi ang aking pong karanasan noong ako po ay nasa aming probinsya pa. Kaya sinikap ko po talagang malaman kung saan ko kayo pwede i-message. Kaya ko po ibabahagi ito hindi dahil sa gusto kong patunayan ang tungkol sa pag-iral ng mga aswang. Sino man na makakarinig ng kwento kong ito, kung sakaling inyo pong mapili, ay hindi ko hangad na ipilit sa kanila ang aking paniniwala at karanasan. Tutal naman po, ay may kanya-kanya naman tayong sariling pag-iisip. Kung kaya, nasa atin na po talaga yan kung inyong paniniwala ng kwento kong ito o hindi. Tubong probinsya din po ako, ngunit hindi ko nababanggitin ang pangalan ng mismong lugar namin. Dahil sa may mga masiselang bahagi ang aking karanasan. Masasabi kong bagaman hindi marangya ang amin pong pamumuhay noon, ay hindi rin naman kami nagikahos. Ni minsan ay hindi naman namin naranasan na sumala kami sa pagkain sa araw-araw dahil na rin sa kasipagan ng amin pong mga magulang. Bata pa ako nang una kong marinig ang tungkol sa mga aswang. Isang gabi iyon nang patulog na kami nang magkwento ang tatay ko. Simula noon, lagi nila kaming pinaaalalahanan, lalo na kapag madilim na, kung kaya pumapasok na agad kami sa bahay. Nag-iisa lang ang aming bahay noon sa lupang sinasaka ng mga magulang ko. Nasa bukid yung tinitira namin noon. 3 kami magkakapatid at ako ay pangalawa. Nang umidad ako ng 9 na taong gulang, ay doon ko unang naranasan ang tungkol sa sinasabing aswang. Galing kami noon sa isang handaan, at dahil sa napasarap ang tatay namin sa pakikipag-inuman, kung kaya last trip na ang aming nasakyan. 3:00 ang huling biyahe ng jeep nung mga panahong iyon. Ngunit may kalayuan kasi talaga yung pinunta naming kamag-anak ni tatay. Kaya nang bumaba kami sa jeep, ay pasado 5:00 na. Nang paakyat na kami sa bundok pauwi sa amin, ay padilim na.
Kung kaya inabutan na talaga kami ng gabi bago pa namin marating ang ituktok. Kaya nanguha na kami noon ng mga tuyong tao ng nyog at siyang sinisindihan para may ilaw kami. Mula kasi sa kalsada ay malayo pa ang sa amin. Kung hindi ako nagkakamali, ay mga may 4 na kilometro pa siguro. Nang masapit namin ang itaas ng bundok, ay bababa naman kami. Pagkatapos ay paakyat ulit. Sa kalagitnaan noon ay yun ang tahanan namin. Nang bumababa na kami sa bundok, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malalakas na pagpagaspas. Sa unang pagkakataon na marinig namin iyon, ang unang pumasok sa isip ko ay isa iyong malaking ibon. Kaya napatakbo ako kay nanay at napahawak sa kanyang kamay. Natakot kasi ako. Naisip ko na baka ako ay tagitin. Nakasunod sa akin noon ang bunso naming kapatid, habang si tatay naman at panganay namin ay nauuna ng bagya. Nung itinaas ni tatay at kuya ang hawak nilang ilaw, ang tanging nakita ko lang ay parang kulay itim iyon na payong, na tila ba inihila ng pababa kung kaya gumagalaw sa hangin. Nang biglang narinig namin si tatay na sumigaw at sinabing dumapa raw kami. Kaya wala nang tanong-tanong na dumapa kami noon. At nakita kong idinuduldol nila yung hawak nilang apoy sa itaas. Dahil doon ay panandalian kong nakita ang parang ulo ng nilalang na iyon. Halos di ako makapaniwala dahil sa kasinlaki iyon ng ulo ng isang tao. O mas tamang sabihin na parang ulo talaga iyon ng tao. Pero hindi kayo manggi ang kulay ng pisngi noon. Medyo maitim din at may kapahan ng tenga. Pero nakita ko ang buhok noon. Oo, may buhok yung nilalang ng katulad talaga sa isang tao. Natigil lamang iyon nang tila pa nahirapan iyon na lumipad ang mas mababa. At hirap ito na lumapit sa amin. Sa isang iglap ay nawala na ang pagpagaspas noon at mabilis na naglaho sa kadiliman ng gabi. Natatandaan kong panay ang mura ng tatay ko doon sa nilalang. Maging ang nanay ko ay di rin nagpaawat. Ngunit alam ko naman na hanggang ganun lang ang kaya niyang gawin. Dahil ramdam ko rin na natakot din si nanay, katulad namin ng bunso kong kapatid. Nang nasa bahay na kami, ay hindi kami agad mga nakatulog. Pinag-usapan pa namin ang nangyari sa daan. At makailang ulit kami pinaalalahanan ng aming mga magulang. Dahil kapag nangyari umano ang kanilang kinakatakutan, ay napakahirap. Pagkat di umano nila alam kung sino ang kanilang hahabulin at pagbabayarin. At kung sakaling malaman naman nila, ay hindi naman maaaring ipasabatas. Dahil wala naman umanong kinikilala ang batas tungkol sa mga ganong bagay. Kaya walang ibang paraan kundi ang ilagay sa kamay para makapagiganti. Na iyon ay ayaw din naman ng mga magulang namin na mangyari. Kaya ang pinakamabuti daw namin na gawin ay ang ibayong pag-iingat na lamang. Bago pa kami natulog ay minsan pang nagkwento si tatay. May isang dekada na rin umano ang nakakaraan nang magkaroon din sa lugar namin ng aswang na agresibo at gumagala. Natahimik lamang daw nang mapilitang umalis yung aswang. Dahil sa kanila umanong pinuntahan iyon sa mismong bahay at binantaan ng kanilang mabisto na siya pala ang aswang na nagkakalat ng lagim doon sa baryo. Ayon pa kay tatay ay matagal na umano iyon naninirahan sa amin ding lugar. Nang magkaisip raw siya ay naroon na ito naninirahan at kilalang kilala ng kanyang mga magulang. Ngunit nang iwan ng kanyang asawa at mga anak
ay doon na nagsimulang mang-aswang si Tonyo. Iyon ang pangalan ng kanilang kababaryo na nagasik ng takot sa kanila 10 taon na ang nakakaraan. At ngayon lamang daw uli siya nakaranas ng tungkol sa aswang. Kung kaya napaisip siya kung sino naman kaya at taga saan ang umatake sa amin nung kami ay naglalakad. Nagsalita naman ang aming ina at sinabing marahil ay dayo lamang iyon. Dagdag pa ni nanay, baka iyon daw ay napadaan lang. At dahil sa baka bagong hawa, kung kaya nang makita kami ay agad na umatake kahit pa kami ay marami. Nang nakahiga na kami ay nakita kong bumangon pa si tatay. At nang magtanong ako sa kanya, ay lalabas lamang daw siyang sandali at magsasaboy ng abo at asin palibot ng bahay. At narinig kong pati ang aming bubungan ay kanya ring hinagisan. At di ko na namalayan na nakatulog na ako. Makaraan lang ang halos wala pang 1 buwan. Nataon noon na kaming 3 lang na magkakapatid ang naiwan sa amin. Gumagawa ako noon ng tirador habang yung bunso kong kapatid ay naglalaro din sa bakuran malapit lang sa kinaupuan ko. Ang kuya ko naman ay nasa pinakabalkonahe ng bahay namin at nakikinig ng drama sa radyo. Nang may makita kaming 2 tao na papalapit sa aming bakuran, napansin ko kaagad ang pasa na sako ng mas bata sa kanila. Tingin ko ay mag-ama sila, pero pareho silang matipuno ang pangangatawan, maskulado, ika nga, at halos magkasing taas lang sila. Nang makalapit sila sa bakod at mapansin na rin sila ng panganay namin, ay agad ito nagtanong kung ano ang kanilang bitbit. Sumagot ang mas matanda sa kanilang 2 at sinabing nahuli daw nilang baboy ramo. Kaya nang marinig namin iyon, ay agad naming naisip na galing pala sila sa pangangaso. Mayaman pa kasi noon ang mga kabundukan at kagubatan sa amin. At marami pa talagang mga baboy ramo. At kung minsan ay may usap pa nga noon. Nang minsan pang magtanong si kuya kung saan ang punta nila, ay sinabi nilang pauwi na at makikiraan lang umano sila dahil sa mas malapit daw kung doon sila daraan. Magkatutumbukin na raw nila yung sa kanila. Pero hindi man lang humarap o tumingin man lang ang mga ito sa amin. At nang makalampas na sila ng bagya, ay napansin nga naming may bakas ng dugo yung sako. Nang medyo nakalayo na sila, ay sinabi ko pang ang swerte nila dahil sa masarap ang kanilang pagkain. Matagal na rin kasi kami hindi nakakapag-ulam ng baboy ng mga pagkakataon na yon. Nagsalita naman ang kuya ko at sinabing baka daw kasi yung mga tanim namin ng laman ng kanilang sako. Kung kaya pala siya nagtanong. May iba kasi doon sa amin na ayaw magtanim at asa lamang sa tanim ng iba. Ang masaklap pa ay hindi man lang marunong manghingi o magpaalam, basta na lamang mangunguha at magnanakaw. Ang buong akala namin ay isang karaniwang kaganapan lamang yon at walang importansya. Nagulat na lang kami kinagabihan nang ikwento ng mga magulang namin ang ukol sa isang bata na nawawala doon sa kabilang baryo. Inilabutan kami nang marinig namin iyon. Dahil ayon pa sa kwento ng aming mga magulang, nang hanapin na ng mga tao sa kanilang baryo ang bata, ay may mga patak ng dugo sa mga halaman at sa lupa. At ang direksyon ng umano na tinataak ay papunta sa lugar namin. Kaya lumakas ang kaba ko sa dibdib at nagkaroon kami ng hinala na baka hindi baboy ang laman ng sako na dala ng mag-ama kundi yung bata.
Lumipas ang mga araw at buwan hanggang sa hindi na talaga nakita pa yung bata. Hindi naman namin mailarawang mabuti sa aming mga magulang ang itsura ng mag-amang iyon dahil sa mga nakatungo nung kinakausap sila ng panganay naming kapatid, at baka kami pa raw ang malagay sa alanganin. Makaraan ang ilan pang mga buwan ay nagdalang tao na naman ang aming ina sa pang-apat naming kapatid. At nung may mga 5 buwan na ang kanyang tiyan, ay muli akong nakaranas ng isang nakakatakot na pangyayari sa mga aswang. 3 lamang kami noon sa bahay dahil sa ang tatay namin at si kuya ay sumama naman sa pangingisda. Patulog na kami ng mga oras na iyon at naroon kami magkakasama sa isang silid. Napansin ko ang nanay namin na para bang hindi siya mapakali, na tila ba siya ay init na init. Nakahiga na rin ako ng mga oras na iyon. Yung sumunod naman sa akin ay tulog na. Nang nakakaidlip na ako, ay bigla na lamang akong nagising nang maramdaman ko ang pagyugyug sa akin ni nanay. Sinabi niya sa akin na parang mayroon daw tao sa labas. Imposible namang sila tatay na iyon dahil sa siguradong sa kinaumagahan na ng mga alas 9 o kaya ay alas 10 ang dating nila. Kaya tinanong ko si nanay kung anong aming gagawin. Inutusan niya ako na kunin yung itak na naroon malapit sa aming banggirahan. Kaya kahit takot na takot ay tumayo ako at sumunod sa utos ni nanay. Pagbalik ko ay nagsimula na kaming makarinig ng mahinang huni. Doon pa lang nasiguro ni nanay na hindi pala karaniwang tao ang nasa labas, kundi aswang, dahil na rin sa tunog nito. Nakaramdam ako ng matinding takot. Nag-alala din ako para sa nanay ko at mga kapatid. Kita ko ang takot sa mukha ni nanay noon, pero pakiramdam ko ay pilit niya iyong pinaglalabanan. Kanya akong sinenyasan na huwag maingay. At mga ilang sandali pa ay parang nasa silong na namin iyon. Kaya sinikap kong huwag maglabas ng kahit anong parte ng aking katawan na lampas doon sa banig. At di nagtagal ay kitang-kita ng mga mata ko na ilang beses umangat yung isang bahagi ng banig na para bang makailang ulit sinundot. At napansin rin pala iyon ni nanay. Napatingin siya sa akin at muling tumingin doon sa banig. Napansin naman namin na umangat ang sa may bandang unahan at ilang ulit din iyon. Kaya nang maisip ni nanay na yung susunod na parte ng banig ang siya namang aangat, ay dahan-dahan na niyang binunot ang itak sa lalagyan nito. At kanya nang itinapat ang itak doon. At nang umangat nga iyon, pag-angat ng unang beses, ay hinawakan na ni nanay ng 2 kamay ang itak na kanyang sinundan ang pagkakasalansan ng kawayan na lampas sa banig. At bago pa iyon umangat sa ikalawang pagkakataon, ay buong lakas niyang tinusok iyon ng itak. Nagulat ako nang biglang tumunog ng malakas ang isang baboy na animoy kinakatay at nagsimula ng kumalampag sa silong ng aming bahay. Nasa tansya ko ay ilang beses pa yun bumangga. At naramdaman pa namin ang bahagyang pag-uga ng bahay. Sabay nagsalita si nanay sa malakas na tinig at minura niya iyon. Sinabi pa niyang pababoy-baboy ka pang animal ka, nakikilala kita. Nagbanta pa si nanay at sinabihan itong huwag nang babalik pa dun sa amin pagkat kanya itong papatayin. Kinaumagahan pagdating nila tatay at kuya ay agad kong ikinuwento ang nangyari. Galit na galit si tatay at nakita ko rin ang pag-aalala niya para sa amin. Ang buong akala namin ay yun ang huli at hindi na muli pang
pagpapala ka ng masama si nanay nung aswang. Pero nagkamali kami. Isang gabi iyon. Siguro ay may isang linggo na rin nakakaraan simula nang mangyari yung sa aswang na nanggubat sa amin na nag-anyong baboy. Itinapat pa naman na kumakain kami ng hapunan nang bigla na lamang may kumatok sa may aming pintuan. Nagkatinginan pa nga kami noon, pagkat bihira naman ang may pumupunta sa amin ng ganong oras dahil nga sa napakalayo. Maliban na lang talaga kung importante siguro. Na maging nga noon si tatay ay nagtaka dahil ang nakagawian doon sa amin ay mananawag na agad ito papasok pa lang ng bakuran. Bagaman may masamang kutob na noon si tatay, ay tumayo pa rin siya at lumapit sa pinto. Si kuya sanang magbubukas pero nagpresenta na si tatay. Nang nasa may pintuan na siya, ay tinanong niya kung sino ang nasa labas. Ilang sandali ang lumipas ngunit hindi yon sumagot. Muling inulit ni tatay ang kanyang tanong at sumagot iyon. Nakahinga kami ng maluwag nang marinig namin ang boses ng ninong ko na sinasama nila tatay sa pangingisda. Nang buksan ni tatay ang pinto, ay bigla na lamang siyang nagulat at natumba. Napaupo sa may saig namin. Ngunit bago iyon, ay nagawa pa niyang maisara ang pinto at nagsisigaw ito na hinihingi ang kanyang itak. Napatakbo naman kami ni nanay kay tatay para tulungan siya. Si kuya naman ay kinuhang itak ni tatay. Nakita ko pang gumalaw ng 2 beses ang pinto na parang nagpipilit na makapasok yung nasa labas. Pero itinutulak naman iyon pabalik ng 2 paa ni tatay. Nang maiabot ni kuya ang itak kay tatay, ay bigla itong tumayo at binuksan na muli ang pinto. Ngunit wala na kami nakita roon. Kita ko ang pagkagulat sa mukha ni tatay. Nang mag-usisa si nanay sa kanya, ay sinabi niyang may aswang umano. Tinangka pa raw siya nitong hablutin sa damit kung kaya natumba siya. Nagulat daw talaga si tatay dahil sang buong akala nga niya ay yung kanyang kumpare. Nang mga sumunod na araw ay panay ang pangangaso nila tatay. Hindi na muna siya sumama sa pangingisda. Iniwan na rin muna niya ang pagtatanim sa bukid pansamantala. Bali 5 silang magkakasama. Ang 2 doon ay pinsan niya. Ang isa ay nakatatanda niyang kapatid at yung isa naman ay yung kumpare niya. Halos 3 araw silang nangaso noon. Nang umuwi sila ay wala naman silang dala na kahit ano. Kaya nagbiro pa ang nanay namin noon na ituon na lang daw niya ang kanyang sarili sa pagtatanim at pangingisda. Dahil sa baka hindi niya talaga linya ang pangangaso. Simula noon ay naging maayos naman na ang aming pamumuhay. Kahit ang pagbubuntis ni nanay ay naging maalwa na rin. Naipanganak ang pang-4 naming kapatid ng maayos. At nang paligo na ni nanay ay naghanda kami. Nagkatay sila tatay ng baboy at kambing. Pasintabi na sa mga mahilig mag-alaga ng aso. Mayroon din kasi silang kinatay noon. Dahil yung mga panahon na iyon ay uso pa at napapadalas ang pagkatay ng aso. Lalong-lalo na yung hindi maasahan sa bahay at sa pangangaso. Masayang-masaya kaming lahat ng araw na iyon. Noong mga maghahating gabi na, nagsiuwian ng ibang mga bisita at kamag-anak namin. Ang naroon na lang na natira at patuloy na nag-iinuman ay yung mga kasama ni tatay nung nangaso sila. At doon ko nalaman kung bakit wala silang nahuli na anuman. Dahil sa hindi naman pala talaga hayop ang kanilang pinangaso kundi aswang. Nandun ako at nakikinig ng kanilang pagkwentuhan yon. Nalaman pala nila tatay sa tulong ng mga kaibigan at kanyang kuya kung sino ang aswang na sumusugod sa bahay namin. Kung kaya pinuntahan nila doon sa tinitira nito at kanilang napaamin. Wala naman daw silang balak na patayin iyon kundi pinapalis lang. Pinalilipat lang nila sa ibang lugar. Ngunit bigla daw iyong umusal nang hindi nila nalalamang mga kataga.
at nakita nilang bumagsak na kagad sa lupa ang isa sa kanilang kasama na namimilipit sa sakit. Kaya napilitan na raw sila tatay na tagayin iyon. Kanila iyon